Guys, paano daw kung hindi niya naiintindihan yung mga tao dito? Kasi 'di ba, syempre ibang salita nila tapos di niyo sila naiintindihan. So, minsan gusto niyo i-explain ang sarili niyo tapos di niyo sila mag-gets ganyan. So, hindi naman kasi lahat kasi is merong parang nagta-translator, hindi lahat, no? May ilan lang na merong translator pero mostly is walang translator na ganyan. So, anong dapat yung gawin? So, gamit kayo ng Google Translate no, guys. Huwag kayong mahiya magsabi sa kanila. So, huwag yung iisipin na sensitive sila kasi hindi sila sensitive. Pero the way ng pag Google Translate nyo guys is ayusin nyo naman yung pag-conjugate ng mga sentences. Huwag yung sasabihin na hindi kita naintindihan kaya hindi ko na-gets yung ipapagawa mo sa akin. Kasi ang katulong nyo dito sa una, lalo na kung bagong dating kayo, galing kayo sa Pilipinas, wala talaga kayong alam sa pag-check. Ang una yung pwedeng kasangkapan talaga dito ay ang Google Translate. So, wag lang kayo laging mag-depend sa Google Translate. Siyempre, pag nagtagal na kayo, mga naka 6 months na kayo, kahit paano may mga words na kayo niya na matututunan, makakapag-communicate na kayo. Pero guys, dito sa kanila, magaling silang makagets kapag sign language. Yan, nakakagets kagad sila pag sign language. Yun yung kagandahan sa kanila dito. Kasi, sa pinanggalingan ko na company, ganon. So, wala talaga ako, kasi bago lang ako nun eh. Pagdating ko dun, bago talaga ako nun, galing ako ng Pilipinas. So, sign language talaga mostly, tapos Google Translate. Pero nung nalipat ako dito sa isa kong company na yun, so, dito kasi natuto ako na magsalita ng, hindi naman totally salita ng Czech, pero yung tipong mas nakakaintindi ka na, kasi nga, 4 years ka na dito, 'di ba sa Czech Republic. So, naiintindihan mo na yung mga iba nilang sinasabi. Kaya, hindi ka na lang nakakapagsalita, pero nagigets mo na yung mga sinasabi nila kasi nga naging common na sa iyo yung the way ng pagsasalita nila, the way ng pag-ano nila. So, naging common na sa iyo. Kaya, ayun, sa una lang, Google Translate lang kayo. Huwag nyong, kasi may mga iba dyan na kapag ipinakita nyo na parang, sorry for the word parang medyo anuhin kayo, yung parang kaya-kayanin kayo, ganyan. So, pag ganyan guys, promise, hanggang sa huli, ganun ang gagawin nila sa inyo. Para kasi, hindi naman sila first impression last. Pero, malaking factor kapag nakitaan agad nila kayo ng gilas pagdating dito or nakitaan agad nila kayo ng maganda pagdating dito compared dun sa nakitaan kayo ng hindi maganda pagdating dito. Tapos, yun, parang yun na yung panghahawakan nila na hindi talaga kayo maganda, hindi talaga okay yung ano nyo, ganyan. Yun na yung pagtitingnan nila sa inyo kapag hindi nyo siya nabago. Kaya, yun yung sinasabi ko, no? Kung meron kayong part na pwede nyo mabago. So, yun. Google Translate lang kayo, guys. Tsaka down to earth. So, magpaka-low-key kayo. Oo lang, ganun. Tsaka huwag kayong oo pag di nyo naintindihan. May instruction sa inyo. Hindi nyo naintindihan. Tapos, pag nagkamali kayo ng ginawa is sasabihin nyo, hindi ko po kasi naintindihan yung sinabi. So, hindi masama na humingi ng second opinion. Hindi masama na humingi ng explanation at hindi rin masama na magsabi kung hindi nyo talaga siya naintindihan. So, kung hindi nyo naintindihan guys, free na magsabi kayo na hindi ko po naintindihan. So, i-translate nyo lang. Hindi ko naintindihan, pwede bang paki-ulit or paki-translate? Kasi kapag hindi nyo naintindihan, tapos oo lang kayo ng oo, tapos kung kailan naman instruction mali yung ginawa nyo, kayo din ang boplax niyan, kayo din ang lagot sa kanila, kayo din ang kawawa. So, kaysa naman maging kawawa kayo, so sinasabi ko na sa inyo, ito talaga yung mga possible, no, na pwede nyo. So, yun lang, ano lang naman dito sa check, para rin nasa Pinas, may cash, ano bang kaibahan nasa Pinas, magbabayad ka rin ng transpo, magbabayad ka rin ng bahay, magbabayad ka rin sa pagkain mo, walang pinagkaiba sa nasa Pinas ka, medyo malaki lang syempre yung sahod. Kasi nga, sasahod ka naman dito ng nasa 50 mahigit sa isang buwan. Yun nga lang, paglaki ng sahod, paglaki ng padala sa Pinas, eh di kung uubusin nyo ang pera nyo sa padala sa Pinas, wala rin talagang mangyayari, di ba? Wala rin mangyayari sa sinasahod nyo. So, yun lang. Yun lang naman yung masasabi ko dito sa Czech Republic. So, meron kasi akong kakilala, kaya ako to na-open tong vlog na to eh. Meron kasi akong kakilala na dahil hindi niya naintindihan is na-terminate po siya. Meron siyang part na hindi niya naintindihan sa isang instruction. And then, ang naging ending nun is na-terminate siya sa trabaho. So, na-terminate siya sa trabaho at the same time, kailangan niya rin umalis doon sa accommodation niya. Kasi nga, hindi na siya dito nag-work eh. Hindi na siya doon sa company na yung nag-work. So, kailangan niya rin umalis doon sa accommodation niya. So, masyadong mahirap yung journey na pinagdaanan niya. Kaya, para maiwasan nyo tong mga ganitong senaryo guys, kung hindi nyo naintindihan, huwag kayong oo. Hindi masama na magsabi na hindi ko po naintindihan. Pwede bang
pakiulit, pwede bang i-demo, pwede bang paki-demo ng maayos para mas maintindihan ko. Kasi guys, sila dito hindi sila sensitive. Alam niyo yung pag pinagalitan niya kayo, maya-maya bati na kayo. Nakakaasar nga minsan eh. Alam mo yung part na gigil ka na dun sa loob mo. Yung tipong asar na asar ka na talaga. Tapos ang ending, wala kang choice, di ba? Wala kang choice. Kasi uutusan ka, tapos pag inutusan ka nila, no choice ka, ngiti-ngiti ka na lang ulit. Ganon. Sila, ganon din kasi sila. Pag napagalitan ka, parang walang nangyari. Hindi sila yung, kagaya kasi ng mga Pinoy, di ba? Pag tayo napagalitan, aabot ng 1 linggo, 1 buwan, dinidibdib natin. Sila hindi. Alam mo yun, hindi sila ganon. Hindi sila ganon. Maya-maya bati na kayo, aalokin ka pa ng pagkain na parang walang nangyari. Di ba sarap nila sa bunutan? Di ba? Nakakainis kaya yung ganun, di ba? Pero ganun talaga sila guys. Ako na nagsasabi, ganun talaga sila. So, kaya huwag kayong mahihiya na magsabi pag di nyo naintindihan. Kasi ayoko din naman syempre na mapapahama kayo. Ayoko din naman kasi syempre na kami yung nandito sa Czech Republic, kayo yung bagong dating. Yung mga alam namin dito, ibinabahagi namin sa inyo. Napakarami na nagsasalita, napakarami na ng nagsasabi sa inyo na ganito ang ganito yung madadatnan nyo sa bansang ito. Nasa sa inyo na lang kung paano nyo siya i-adapt, kung paano nyo siya tatanggapin. Kasi ako, siguro kung makikita nyo yung mga vlogs ko, lahat yan is lahat yan is talagang kung ano yung nangyayari dito sa amin. True to life. Wala akong sinabi sa mga vlogs ko na ganito gawin nyo kasi ganito dapat. Hindi ganon. Wala akong ganon. Kasi pare-pareho tayong darating dito eh. Pag nagpunta kayo dito tapos hindi ganon yung nadatnan nyo, ako napahiya sa inyo. So ako sinasabi ko sa inyo kahit negative na yan, sinasabi ko sa inyo, yung iba nga sabi nila, bakit ka nag-aano ng ganyan? Hayaan mo nilang kung ano yung madatnan nila. Hindi ganon. Kasi pinili niyong makinig sa akin eh. Ngayon, tanggapin niyo kung ang sasabihin ko sa inyo is negative. Kung ang sasabihin ko sa inyo is positive, lahat ay positive. Magtaka kayo kasi walang negative. Pero makikita niyo naman, may mga disadvantage ako na sinasabi dito sa Czech. Hindi lahat positive dito. At hindi ko rin sinasabi na porke kami nasa Europe, malaki yung sahod namin, Europe ang sahod namin, hindi ganoon. Kung mapapanood nyo yung mga sahod, reveals ko, dyan sa ating Red App. Kung mapapanood nyo yan, makikita nyo doon kung paano ako naging transparent. So, ito yung sinasahod namin, ito yung binabayaran namin sa bahay, ito yung binabayaran namin sa transpo, ito yung binabayaran namin sa aming data na ginagamit dito sa Czech Republic. Lahat yan. Kung paano ka mabuhay sa atin sa Pilipinas kapag ikaw ay nag-factory, ganun din ang magiging buhay mo dito sa Czech Republic. Ang kaibahan lang, medyo malaki ang pera at medyo malaki din yung ipapadala mo sa inyo. Yun yung kaibahan. So, yun lang. I do hope nakatulong. Thank you.